Magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko lang pong simula ng aking araw na ipagmalaki sa inyo ang aking Diyos na buhay at ang aking Diyos na makapangyarihan. Ibabahagi ko po sa inyo kung paano ipinakita ng Diyos sa akin ang kanyang kapangyarihan. Sisimulan ko po ito dun sa nangyari sa akin nung ako ay nagkaroon ng postpartum psychosis. Wala po ako sa sarili ko nun for 3 weeks kasi hindi po ako nun kumakain, hindi rin ako natutulog. Side effect siya siguro ng anesthesia and siguro complication dun sa exit procedure na surgery. In the middle of my torments na nangyayari sa akin, spiritually, physically, kung saan yung mga evil spirits, marami sila. Pinaglalaruan yung katawan ko, tinatakot ako everyday, hindi ko na alam, hindi ko na namamalayan kung anong oras. Yung mga panahon na yun, sobra, nababalot ako ng takot, ng mga sakit sa aking katawan. Sinasabi ng mga demonyo na papatayin daw nila ako, hahati-hati ng aking katawan, dudurugin yung buto ko, kapinu-pinuhan. Pinakamaliit na buto sa katawan ko, dudurugin nila. Paulit-ulit nila akong tinatakot, tatanggalin daw yung mga lamang loob ko, mga ganun yung lahat ng nakakatakot. May time pa na nakakita ako ng malaking white lady, nakita ko din si kamatayan sa bintana, papasok daw para palawitin yung liig ko, yung ganun. Sobrang takot ko ng mga panahon na yun. And the worst is, sinabihan ako na ako daw ay mapupunta sa isang napakadilim at napuntahan ko nga yung lugar na yun, sobrang dilim na napakalalim. Na parang ang tingin ko na lang sa sarili ko ay isang maliit na alimagmag, yung parang alam niyo yung alitap-tap na sobrang dilim, sa gitna ng sobrang dilim nag-iisa ako lang yung ganun kaliit na liwanag. Tapos sabi nila sa akin, ako daw ay sa banda doon daw ay merong napakainit na lugar, yun daw yung lawa ng apoy nandoon. Ganun yung pananakot nila sa akin. Hindi ko namamalayan yung oras, yung araw, tinatakot nila ako at pinapahirapan. Itong family ko, sinasaniban daw nila, kaya ginagapos ako. Kaya hindi ko daw namamalayan at hindi din namamalayan ng pamilya ko, napapatayin nila ako. Yung ganun. So, sa nangyaring yun, sobrang hopeless ako, takot na takot ako everyday in my life. Yung family ko, talagang kita ko na sinasaniban sila ng mga demonyo na may kakaiba silang movements and torture yung abot ng katawan ko kasi nga ginagapos nila ako, ayaw nilang palabasin. Ang laki pa nga ng pasako nun sa binti ko dahil sa ulit-ulit na ganong pangyayari. Tapos ang tingin ko sa mga tao ay parang mga zombie. Pag nahingi ako ng tulong, nasigaw ako sa bintana. Ano sila, parang mga zombie na parang may mga polio, ganun. Sobrang kakaiba na yung tingin ko sa paligid, ganyan. In short, naging hopeless ako na parang takot na takot ako. Parang naging empty na lang yung mind ko na wala nang pag-asa sa buhay. Ganun ako nilinlang ng kalaban. Hanggang sa naupo ako sa isang sulok dahil takot na takot nga ako paglalapit yung pamilya ko. Kasi may ginagawa silang nasasaktan yung katawan ko. Hinawakan ko na nga lang yung Bible. Yun, natatakot sila sa Bible pag hawak ko. Gustong-gusto nilang tanggalin sa katawan ko yung Bible. Pero guys, hindi ko mabasa yung Bible kasi nga wala na akong maintindihan. Parang grade 1 ba na, hindi ko na alam kung anong letter yun. Tapos umupo ako sa isang sulok. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na kahit wala ako sa sarili ko, nakadalangin, nakapagdasal pa ako sa Kanya. Ang natatandaan ko nung dumalangin ako sa Kanya na, aking Diyos, aking Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Sabi ko, hindi ko rin po alam kung bakit ko nagawa ang mga bagay na iyon. Sabi ko, pagod na po ako, gusto ko nang magpahinga, ang sakit na po ng katawan ko, wala na po ang pag-asa. Kung pwede lang po, nakikiusap ako, kunin mo na lang po ako, sabi ko gano'n. Bigla-bigla, parang may transition, napunta ako sa isang lugar na sobrang ganda, puro green na flowers, alam niyo yung daisy na flowers, parang gano'n yung itsura, kulay puti. Bulaklakan na sobrang lawak, tapos ang sariwa-sariwa ng hangin, tapos malamig, yung pakiramdam ko na mainit, na parang masasakit yung katawan ko, nawala. Sobrang peace lang naramdaman ko. Tapos andun si Jesus Christ. Dumating si Jesus Christ, dun kami napunta. Sabi ni Jesus Christ sa akin, hindi ko nakita guys yung mukha niya, yung parting baba lang, yung kanyang white robe lang. Pero nag-blurred na din yung paningin ko talaga. Siguro yung time na yun talagang dying na yung katawan ko. Kasi ilang weeks na nga akong hindi kumakain. Parang walang tulog, ganyan. Tapos mga complication ng medication ko, yung pangyayari sa akin. Sabi ni Jesus Christ sa akin, pinatawad na kita at pinagaling. Parang naramdaman ko yung yakap niya, yung sobrang pagmamahal niya sa akin na parang
Hindi ko pa naramdaman sa magulang ko na sobra sa pagmamahal ng magulang. Hindi niya sinumbat sa akin yung mga kasalanan ko. Wala siyang ganun. Sobrang pagmamahal lang ang pinaramdam niya sa akin, tapos sobrang kapayapaan. Tapos habang relax yung katawan ko, nagsalita din siya, sabi niya, aawitan kita ng awitin para sa aking ama na nasa langit. Tapos yun guys, kumanta siya, umawit si Jesus Christ, katono siya ng 10,000 Reasons na song, kaya gustong gusto ko yun eh, pero not exactly ganun yung tono. And yung language guys, ito yung i-share ko ngayon. First time ko marinig yung ganung language, hindi ko alam, hindi siya Tagalog, hindi ko maintindihan na parang Latin sound like, ganun. Ang boses ni Jesus Christ ay malaki, pero malambing. Yung tipong kumakanta siya, ang sarap sa tenga nung kanta niya, tapos kahit walang background music or something, boses lang ni Jesus Christ, ang sarap-sarap sa tenga na parang hiniheli ako na sobrang kapayapaan yung naramdaman ko na empty yung mind ko, ang sarap ng hangin, divine wind. Tapos nung tapos na akong kantahan ni God, sabi niya, remember this day because today you are born again. Yun ang sinabi niya sa akin. Yun guys ay noong September 14, 2023. But guys, the sad part is, gumaling ako, yung naka-recover ako. Pero, may point here is, hindi yun yung reason para magbasa ako ng Bible, mag-church ako. Nakafocus ako nun kung paano ako magkakapera since wala nang nagpapadala sa akin. Inaalala ko yung anak kong may heart disease. So, nag-apply ako ng trabaho, yun, naging busy, ganyan. Nag-continue ako sa pagsisinungaling. Hindi ako nag-repent, hindi ako nagbagong buhay. Kasi nakafocus ako paano ako magkakapera, ganyan. Hindi ako nagbasa ng Bible or something. Ganon. So, di ba dapat, kung normal yung mind mo, siguro hindi pa rin ako totally recover yung mind ko. Or it's a test din siguro sa akin. Kung normal yung mind mo na nagpakita sa'yo si God na ganon, di ba parang it's a magic na bigla kang magbabasa ng Bible, magiging susundin mo na yung will ni God, pero hindi ganun yung nangyari agad sa akin guys. Until, yun nga, nagka-work ako, deadma lang, hindi ako nagpipray, kung kailan ko lang maisipan, pag humihingi ako ng protection para sa anak ko, kasi nga napunta dun sa ex ko, ganyan. Hindi man lang nagpapasalamat, hindi ako kumukonsulta pag may decision ako, nakuha ko pang magsinungaling. Until nga, nung June 2, 2024, namatay yung anak ko. Yung may plano ako, kung kailan ako babalik kay God, or kung kailan ko siya aalalahanin sa life ko at magbabago ako. So, may plano ako, pero nung time na namatay yung anak ko, doon ako nag-start na maghanap sa Diyos, na marami akong katanungan hanggang sa napunta ako sa sitwasyon na nagbabasa na ako ng Biblia. Tinatanong ko yung tungkol sa kamatayan ng tao, saan ba mapupunta, kung paano ba ang buhay, hanggang sa, alam nyo guys, hindi biro ang pagbabasa ng Biblia. Kaya kapag nagbasa kayo ng Biblia, imposibleng walang mangyayaring pagbabago sa kaisipan nyo. Imposibleng hindi kayo maniniwala sa Diyos at imposibleng hindi kayo magkakaroon ng takot sa Kanya. God's grace talaga. Lahat ng katanungan ko nasagot lahat sa banal na aklat. Hindi kayang ipaliwanag ng tao ng Google sa akin. Ang banal na aklat lang ang nagpaliwanag sa akin. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos noon dahil yung panahon na yun, nag-umpisa na akong manumbalik sa Kanya. Nag-worship na ako, yung gustong-gusto ko na nakikinig ako ng mga worship song, yung mga papuri sa Diyos na awitin, ganyan. Praise God. I attended Christian church na. Parang naghanap na ako, yung spirit ko, naghanap ng mga kagaya ko, yung spirit na connected kay God, na wini-worship si God, until, yun na nga, napunta ako sa CCF, at pagkapasok ko sa church na yun, alam niyo ba guys, tulong-tulo yung luha ko, yung parang talagang nandun ang presensya ng Diyos na parang I belong to that place. Nag-worship ako kay God, prayer, ganyan. And then, that's the start guys na, di ba nabanggit ko yung tungkol sa pag-awit ni Jesus Christ sa akin na kakaibang language, na parang Latin siya, na hindi ko siya ma-explain, pero ramdam na ramdam ko, which is sinabi niya is, awitin para sa kanyang ama sa langit. Nung nagsimba na ako sa church, sa Christian church, doon ako nag-start magkaroon ng dreams. Yung parang may mga dreams ako na twice or 3 times na gustong lumapit sa akin ng mga evil spirits, gustong-gusto nila akong i-devour, yung gustong-gusto nila akong kunin or something.
And then, sobrang, nagpipray ako sa panaginip ko, pero ako kasi, alam din siguro ni God, na sobrang duwag ko, matatakutin ako, ganyan. Until, nagsalita ang Panginoon sa akin. Boses lang niya. Talagang malaki ang boses ni God eh. Sabi niya, napakahina daw ng loob ko. Tuturuan niya daw ako kung paano manalangin. May binanggit siya. Tapos, parang sa panaginip ko, tumayo akong ganyan. Tapos parang, nagpipray ako, nakatingala ako sa langit. Tapos, may binabanggit akong salita na parang Latin din. Tapos, ayun, pray ako ng pray. Tapos yun, nawala yung evil spirits. Nagising ako. Tapos, inisip ko sa'yo ko, ano kaya yung salitang yun? Hindi ko alam kung ano yun. Pero sinasalita ako sa panaginip ko. And then, nanaginip na naman ako, naulit na naman na meron namang parang malaking scorpion na may pakpak. Parang dadagitin ako, ganyan. Takot na takot ako kahit anong pray ko, hindi siya lumalayo. Tapos, sabi ni Jesus Christ, napakahina ng loob. Parang lumabas siya sa dibdib kong ganyan, yung kanyang spirit. Yung parang spirit ni Jesus Christ, lumabas sa dibdib ko na ganun. Tapos, siya daw yung lumaban dun sa evil spirit na yun. Sabi sa akin ni Jesus Christ, napakahina daw ng loob ko. Tapos, siya yung, may sinabi si God para mapalayo or makast out yung evil spirit na yun. Latin word na naman siya. Sabi ko, ano kaya yung sinasabi ni Jesus Christ na language yun? Tapos yun, nawala na. Basta ang itsura ni Jesus Christ naman nung time na yun, naka-white robe pa din siya. Tapos hindi ko nakita yung mukha niya. Hindi ko ma-explain. Pero parang may mga fire sa whole body niya. Yung parang, yun yung spirit niya daw kasi. Pang 3 times na yun na narinig ko yung language na kakaiba. Hanggang sa nung nabaptize ako guys nitong November 2 lang. November 2, 2024. After ng mga dreams ko na yun, mayroon naman akong time na nananaginip ako, na nagsasalita ako ng kakaibang language. Yun nga rin yun, yung parang Latin. Hanggang sa tuwing magigising ako, bigla akong naririnig yung voice ko na nagsasalita, pero hindi Tagalog or something. Talagang kakaibang language, ganyan. So, ilang beses na nangyari yung ganon. Hanggang sa kahapon lang, guys. Mga 1 a.m., nagising ako. Kasi nga, ganon na naman. May narinig na naman akong voice or salita ko na kakaibang language. And then, sabi ko, gusto ko yung language na yun for some reason. Hindi ko siya naiintindihan, pero ang sarap sa tenga. Yung parang, curious ako kung anong language yun. Tapos nabanggit ko din kasi sa asawa ko, gusto ko mag-aral ng Hebrew na language. Kasi unang-una na-discover ko na yung language pala ng Jewish or ng panahon ni Jesus Christ is parang mga Hebrew, ganun. So, parang somewhat Latin yun. Or, alam mo yun, palibasa, gusto ko siya. So, nung mangyari nga sa akin na naman yun nung kahapon, na nagising ako na may kakaiba akong sinasabing language, hindi na ako makatulog noon. Tapos parang sumagi sa isip ko yung bansang Israel, since yun yung discussion sa church namin, yun yung pinipreach, yung tungkol sa bansang Israel. Kasi ang Israel is mga, kumbaga, God's people. Sila ang children of God. Sa kanila nakasenter ang mundo sa Israel. Kapag ang mga bansa or ang mga tao may masamang ginawa sa Israel, may masamang mangyayari sa mga bansa or sa mga tao na yun. So, yun yung kwento. Kaya, parang bigla akong naisip nun yung Israel. Parang nag-reflect siya sa mind ko, gumanyan. Yung parang war doon, gano'n. Tapos hindi naman ako nag-focus doon. Nag-focus ako doon sa kung anong language yun. Parang natanong ko, ano bang language yun? Parang gusto kong marinig yung voice ko actual. Yung hindi ako nananaginip or hindi ako tulog. Yung gusto ko siyang marinig ng sarili ko. Tapos parang na-curious ako sa speaking in tongues. Pero hindi ko naman wini-wish talaga or ini-aim yung ganun. So parang out of curiosity lang, sabi ko, try ko nga mag-video. Pumunta ako sa TikTok. Ang video kasi sa TikTok is, duration niya is 10 minutes. Sabi ko, try kong mag-record sa camera. Kasi hindi pa rin ako makatulog. Pero nakahiga ako, nakababa lang yung cellphone. Naka-record, nakahiga ako. Sabi ko, tingnan ko nga baka biglang may himala si God or papayag si God na magsalita ako ng ganong language na mare-record ko. Kasi sobrang gusto ko talaga yung ganong language. And then, naka-display lang na ganyan yung camera. Yung naka-front lang sa akin, madilim nga actually. Makikita nyo mamaya sa video. And then, mga 4 minutes na, wala naman. Ang alam ko lang, nung bago mag 4 minutes, panay ang hangin dito sa window. Maliit lang yung awang sa bintana. Pero ang may hangin na pumapasok eh. Tapos, nung mag 4 minutes na,
I decided na i-turn off na yung camera. Parang stop ko na yung recording, ganun. Nung pipindutin ko na guys, ito yung surprising, ito yung miracle. Ito yung hindi ko makakalimutan. Again, pinatunayan ni God ang power niya sa akin. Nung pipindutin ko na guys ang camera, i-stop ko na yung recording. May biglang pumigil sa akin, tapos bigla na akong nagmumble. Alam niyo yung parang may umaano sa bibig ko. Hindi ko na alam, hindi ko na na-control. Doon na guys nag-start yung speaking in tongues ko, which is for me. And sabi nga nung isang nag-comment dun sa pinost ko sa YouTube, yun daw ay ang speaking in tongues daw, yung language na yun ay hindi maintindihan ng kahit na sino. Dahil parang yung spirit ko ay directly nakikipag-usap kay God. It's a gift daw, at ebidensya daw yun na nabaptize na daw ako ng Holy Spirit. So talagang pinatunayan ni God sa akin ang kapangyarihan niya. Pinatunayan niya sa akin na nasa akin ang Holy Spirit niya. And ito yung pinagmamalaki ko guys, na ginawa sa akin ng Diyos. Napakamakapangyarihan niya. And yun na nga, dire-diretso yung pagsasalita ko. Hindi ko makontrol. Walang laman yung mind ko. Yung bibig ko kusang bumubuka na, pero yung the way na pag-i-interpret ko yung nandoon, yung emotion, yung intonation ng voice ko, parang may urgency, parang it's a reminder, parang I wanted to cry. And kung mapapansin nyo, may parang kumakanta din ako. Sobrang, I don't know, pero ang nako-confuse lang ako kung ako ba, parang is it God who is talking through me, or who is talking to me, or it is me who is talking to God. Yung parang nalilito ako kung spirit ko ba yung nakikipag-usap si God, or si God ba yung nakikipag-usap or nagsasabi ng mensahe through me. So yun, panoorin nyo na lang guys. And hindi ko siya i-upload ng buong video kasi hindi nyo naman maintindihan. Gusto ko lang i-share dito guys na kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos. Talagang will ni God na makapture yung record na yun. And ito pa, may i-add pa ako. That moment, yung asawa ko nagpapanik kasi hindi naman niya alam eh. Hindi naman siya nagbabasa ng Bible. So wala siyang idea sa ganun. Natatakot siya. Ang ginawa niya, yung cellphone ko, parang for some reason, ginrab ko yung phone, parang para ma-make sure na naka-record siya. Pero wala na ako, out of mind na ako. Parang ginrab ko lang yung phone ko. So parang inagaw siya ng husband ko kasi gusto niyang mag-stop ako. Pero hindi ko mapigilan yung sarili ko. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Tapos hanggang sa bumagsak na lang yung phone ko sa bed ko. Kaya kung mapapansin nyo sa video, nasa lapag yung video, tas ganito ko lang, yung baba ko lang yung nakukunan halos. Mapapansin nyo din doon na inagaw ng asawa ko yung phone, parang inaagaw niya, pero dire-diretso yung pagsasalita ko guys. Panoorin nyo na lang yung full video, i-upload ko dito yung tinrim ko lang, or yung mga konting video lang, kasi hindi nyo naman maintindihan yun guys. Ang gusto ko lang ditong patunayan is kung paano ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa akin. Eto pa guys, pagkatapos ng pangyayari na yon, ang dami kong nakita ng mga visions. Hindi ko na isa-isa sa inyo lahat. Basta more on clouds siya, na parang dark cloud, thick clouds, makakapal na ulap, madilim, tapos
somewhat related siya sa Revelation. May nakita akong part na ulap din siya, tapos yung ulap ay parang puro rainbow. Ang surprising dito guys is nung sumikat na yung araw kahapon. Alam niyo guys, pagtingin ko sa ulap, merong rainbow. Kaya upload ko rin dito. Ang galing ni God, no? Talagang sobrang saya ko lang. Ang saya-saya na pinatunayan na naman ni God sa akin ang kapangyarihan niya. Dapat ko lang at dapat lang napapurihan ang Diyos. Kaya uulitin ko guys, ang Diyos na kinikilala ko ay buhay, makapangyarihan. Ang Diyos ay totoo. Sana makilala nyo din siya. At higit sa lahat, ang sinasabi ng Diyos, sa lahat ng panaginip ko, magbago na kayo, dumalangin sa Diyos ng kapatawaran, tanggapin ang Panginoong Hesus sa inyong buhay bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Hindi pa huli ang lahat. Mahal na mahal kayo ng Diyos, kaya ngayon ay buhay pa kayo. Hinihintay lang ng Diyos na manumbalik kayo sa Kanya. Huwag niyong baliwalain ang banal na salita ng Diyos. Yaan ang magliligtas sa inyo.